reflection. So, tingin ko yung pain na na-experience mo is dahil dyan. Mas okay kung mariremove siya, lalo na pag nag-severe pain. So ayan guys, mamimili tayo ng kulay and kapag ganito mga kulay yan, hindi ako nakakapag-decide, biglaan lang. So ngayon si Doc na may pinag-decide ko. Parang may side effect yung pagkakabit ko ng braces kasi lagi na ako napapaselfie kahit sa ang anak ko. So sobrang Latino. Gaano katagal bago makita ang result ng braces? Yo! What's up guys? Ayang muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video! At for today's video guys is magpapa-adjust tayo ng ating ngipin. Yes po, dahil naiipon na po ang tinga sa gilid-gilid ng aking ngipin. So ayan, ngiti ako ng ngiti sa harap nyo pero hindi nyo napapansin is ang dami ko ng tinga sa harap. In short, marami ng tartar. Pasintabi na po sa mga nakain dyan. So ayan, kasi sobrang busy natin itong pagkalipat ko and hindi ako nakapagbigay ng oras sa adjustment ko ng ngipin and then ayun, hindi ako nakapunta ng clinic. So ngayon lang ako makakapunta ng dental clinic ulit and kinausap ko si Doc, humingi ako ng pasensya kaya Doc, sorry po, pasensya na po dahil sobrang late ko na po magpa-adjust and almost 1 month na ata. Oh, almost 1 month na. So, kinakaya ko po. Kahit masakit na po yung wear sa dulo. Opo. Kasi po kasalanan ko po. So ngayon guys, pupunta tayo ng Arditan Dental Clinic. So located siya sa Mandaluyong. And sa mga nagtatanong about my braces, so ngayon malalaman nyo na and saan ako nagpapa-adjust and saan ako nagpagawa ng braces. I mean, saan ako nagpakabit. So ngayon makikita nyo na. Although na-vlog ko naman siya noon, but ngayon ang dami na nagtatanong and ang dami na nakakapansin na naka-brace na pala ako. Yes po, brace ko parang 6 months na po ata or 7 months. So, hinihingal ako kasi ang init. So, ayan guys, sa mga nakanood pala ng video ko, ayan, maraming salamat sa mga suggestion nyo. Ayan, napagod yung kamay ko, kaya ito muna yung kamay kong pinahandle ko. So, ayan, maraming salamat sa mga nag-suggest ng aking ita-title about dito sa bahay. And wala pa ako napipili. Guys, please, kung napapanood nyo to, please comment down below. Last time kasi nag-vlog ako about dito sa house and nanghingi ako ng request sa inyo na kung ano yung pwedeng itawag natin sa bahay. Kung noon kasi meron kaming BNT house and sila ay merong House of Leia and sila Jessica merong House of Blessing. So, ano kaya ang pwede nating itawag dito sa ating bahay? Siyempre, hindi naman kasi bagong bahay kasi masyado ng common yun. And so, ayan guys, sa mga nagsasabing redundant ako, sorry na po kasi pinapractice ko ulit mag-vlog kasi nga tagal natin nawala sa vlogging. Kaya pasensya na po. Ayan guys, please comment down below kung ano yung mga suggestion nyo about names dito sa bahay. And thank you sa mga nanood at sa mga suggestion nyo. Sobrang appreciate ko yun guys. And sabi ko nga sa inyo, pag may napili ako, bibigyan natin ng GCash. Kaya ibigay nyo yung number nyo sa akin, ibablock ko kayo. Ayan, patuloy nyo lang ako suportahan. At etong nakikita nyo, papagandahin natin yan. So, sa ngayon, ano na muna tayo? Tamang liwaliw. Anong liwaliw? So ayan guys, sige, stretch mo pa yung video mo para humaba habang nag-aantay ng movie. Kasi nag-aantay ako ng movie, wala pa yung movie ko. So, nag-aantay pa ako. And then ngayon, papakita ko pala muna sa inyo yung outfit check. So ito yung suot natin. Outfit check, Onitsuka. Tapos, maong. Tapos, crop na Adidas na blue. So, pogi ko pagdating sa blue guys eh. Tapos, yung pulang-pula. So, yan siya guys. Yan, tapos bag from TikTok. Kung nakikita nyo kasi hindi nakikita eh. Ito, huwag nyo napansin nila. Yan. So, meron rin tayong mga blessing na paparating. So, antayin nyo lang rin. Dahil itong damit na to is mawawala na yan dyan. Clue na yun. So, abang-abang tayo for the next video. And pasensya na ako, makulit na naman ako sa camera kasi ang init. So, balikan ko kayo mamaya. Ang electric pan. Ito nagbubukas kasi maingay eh.
So ayan, nandito na yung Move It ko guys. So antayin na lang natin. And pagka sakay natin, padiretso na tayo kung saan tayo papunta. Ludo. Sorry. Dok, pasensya na Dok. Almost 1 month. Kasi sobrang busy talaga Dok. Lagpas na ba? Lagpas na? Oo. Hala, so ayun, lagpas na pala. So ayun guys, nandito na tayo sa RD Dental Clinic. And ayan, nahiya ko kay Doc. Pero nakapag-vlog tayo. Kasi nga, lagpas na daw 1 month. Nabilang ni Doc. Ako akala ko almost 1 month po Doc. So ayan, nandito na tayo sa RD Dental Clinic. And ayan, sobrang haba ng biyahe natin. At late na naman po tayo. Doc? Yes. Okay lang po ba, hi? Nauna na yung Kagay tayo pa, basta fresh yung hininga tapos yung ngipin. Okay lang po. Ayun. Wala, nakakamiss. This is it, makakapagpa-adjust na. This is it. Doc, sorry po, Doc. Very lang yan. Mahalagang bumalik ka. So, ayun guys. Andito na tayo. Na kami sumiga dito. So, Doc, mamaya pa na, Doc. Okay lang ma-interview ka. Oo, ano ba yung interview? Yeah. Hindi lang, yung mga question lang. Mga question lang. Q&A. So, ayun kasi inaabangan nila. Kasi marami nag-a-ask nung kapag nagti-TikTok ako. Kasi madalas na rin ako nagda-live sa TikTok. Wow. Tapos, ayun, kahit talaga, Doc, lahat ng platform gagamitin. Hindi, tama yan. Ano ba? Lahat ng ano. Adulting 101. So, ayun, Doc. Tapos, ang dami nagtatanong saan daw nagpa-braces. Yung iba nagagulat kasi Mandaluyong, tapos from Paranaque. Pero pinaliwanag ko naman sa kanila. So, ayan guys, magpapadjust muna ako. And ayan si Doc D. Hello. Ayan siya yung ano natin, yung ating dentist. Tama ba yun, Doc? Ayun. Nahiya ako kay Doc. Ngayon lang ulit. Kaya ako nga rin masyado nag-FB ngayon. Bakit ka, Doc? Ang daming ano sa away. Dami nagsasagutan. Dahil rin tegi. Ano eh? Dahil rin yung tegi, yung mga patay. Oo. Yung mga biglang... Nagdalawasan ngayon mga mga sira ulo. Iba ng ano. Yung kapatid ko yun yung nasa video ko. Rider kasi yun. Sabi ko, mag-ingat ka tuwing gawin siya ng biyahe. May artista tayong patient. May artista tayong patient. Ay, sir. So, ayun guys, commercial. Pasintabi sa mga nakain dyan. Ayan po, dahil po nililinisan tayo. And kung kumakain po kayo, mag-skip muna po kayo sa video. Kasi po, nililinis tayo ng ngipin. Ngayon guys, nahihirapan ako kasi di ba nga nag-upload tayo sa Facebook? Nakahiga po. Sinisikap ko yung isa. Kasi ito, ginagamit ko pang Facebook. Tapos ito, ginagamit ko pang YouTube. So, palitan sila. So, nahihirapan ako mag-handle ng phone. Upload na.
So, ayan guys, mamimili tayo ng kulay and kapag ganitong mga kulay yan, hindi ako nakakapag-decide, biglaan lang. So, ngayon si Doc na naman yung pinagdi-decide ko. So, ayan Doc. Ang po? mabenta ngayon, itong dark na violet. Siyempre bias, di ba? Favorite Yes, ko. bias. Lahat ng violet na favorite Yes. ko. Tsaka ito. Hindi ko alam Ayan, kung blue pa anong rin. meron. Kung anong meron dito. Ito. Opo nga po. Ayan nga po yung inano ko nakaraan. Ito na yun. So, yan. Pero siyempre yung gusto mo. Gusto mo pink. O kaya maroon. Ito, marami rin pumipili lately. Oo, maroon din yung ano wait na lang Doc. Search tayo sa TikTok. Okay lang po Doc. Anong tawag doon? Sabi Parang nyo, balik na ako sa Black Doc. maganda po, sige po, halimbawa na niling. Kaya mo try ito. Parang black din. Talagang Sige pinilit yan. ko yung Yan na lang purple po Doc. Si Doc kasi guys, kung hindi niyo napapansin, hindi siya mahilig talaga sa purple. Opo, tama kayo na pagkakarinig. Mamaya mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi siya mahilig sa purple. Okay na ba dito? Yes, Hindi po naman siya Doc. masyadong purple eh. Parang black. Dark lang. green po siya. Ayan na, naghihigpit na siya. Tingnan natin kung meron kang wisdom tooth ha. Sige. Okay. Galing na x-ray niyo Doc. Lumalabas na siya dyan. So ito x-ray nila guys. Yung ganun yung tinusok sa akin. Wala kang wisdom tooth sa dulo. Mm. Tingnan natin sa baba ha. Kasi Sige ito po, Doc. yung, kung sinabi mong may pain, ito na talaga yung hinala kung sumasakit. Okay na. Pero ang description mo, medyo ano ha, nakakaduwal. Ang description mo kasi is sa taas. Pero ang tingin ko, itong ibaba yun. Sa taas sumasakit, pero nanggagaling siya dun sa baba. Bingo, yun ang tingin ko. Bakit Doc? Meron kang, wisdom tooth Ha? na natatago. Totoo po ba Doc? Yes, nagpo-form siya. Hindi pa siya fully form. Try natin i-push ko pa backward kung makukuhaan natin ang buo. Wow! Saan dyan Doc? Ayun yung Doc, diba? Yung nandito sa kaliwa. Yun yung wisdom ko. Ako na. Sorry ha. I-push ko pa backward ha. Sorry. Choka. Isa kasi hindi naaabot nito eh. Pero ayun. Saan po dyan Doc? Ito. Nagka-cute na cute siya. Tanaw mo siya. Baba. Wisdom tooth talaga siya Doc. So, tingin ko yung pain na na-experience mo is dahil dyan. Mas okay kung ma-remove siya, lalo na pag nag-severe pain. Para, Possible po ba siya, Doc? Possible ba yun Doc? Tumubo. Sa case mo, kasi ang age of eruption niya is 18 to 21. 21 ka na. So, medyo Wala alam. na. Tapos ang case mo kasi talaga is mild crowding sa baba. Kaya siya nag-crowding, ibig sabihin may insufficient space. Walang labasan yung ngipin mo. Hindi, kulang yung space ng mga ngipin. Hindi sufficient yung size ng bone mo. Kaya medyo nagpatong-patong sa harap. Kaya yung likuran mo, yun, may nakatago mo. So yun guys, nung hindi pa ako nagpapadjust kasi sumasakit yung ngipin ko dito sa taas. And then ayun, yung in-x-ray na ngayon, dito pala sa baba nang gagaling. And yung sumasakit, ang ganilan ay yung wisdom tooth. So meron akong baby wisdom tooth. So papakita ko sa inyo. Ayan, baby wisdom tooth.
Cutie daw kasi sabi ni Doc eh. So, tatawagin natin siyang baby wisdom tooth. Ayun. So, ito kung makikita nyo to guys. Ayan. Ito, ayan siya daw yung ngipin. Napatubo. Ayan. Ayun, nag-edge na si Doc. So, ayan guys. Ito yung ngipin. Tama, Doc? Oo, Ito. ito. Ah, yun to. Ayun nga yun. So, yung sumasakit sa akin kasi nung palipat pa lang ako ng bahay, umiiyak ako as in guys kasi sobrang sakit. And then, nag-take ako ng Mefenamic kasi sabi ni Doc, i-take ko lang ng Mefenamic. Silang araw lang, okay na. Nakakain ako ulit. Tapos, ayun, yung tinek na ngayon yung x-ray. Meron na akong wisdom tooth. Papatanggal yun, Doc. Mas maganda kung papatanggal. Yun talaga yung pinaka-best option, Doc. Oo, para hindi mo siya sasakit in the future. Pero depende sa'yo kung gusto, kung ready ka. Wala, Doc. Sa upper wala kang wisdom tooth. So okay, wala namang sira yung ano mo. Kasi kasi Wala yung yung doc. upper, in-x-ray din natin mo. Hmm. Wala namang siyang sira. Tsaka wala rin ditong wisdom tooth. Nasa second molar siya. Ito naman kasi pulp, yan yung ipin. Hindi siya sira. Yun yung pulp. So wala ka rin naman, kasi wala ka rin sirang ngipin eh. Walang butas sa ngipin mo. So wala talagang panggagalingan. Yung na-feel mo, it's either sa movement ng braces, kung sure ka na upper, pero meron din tayong tinatawag na referred pain. Which is nanggagaling siya talaga dito sa impacted na wisdom tooth. Lumalabas lang siyang, kumbaga yung na-feel mo lang yung pain, tingin mo sa upper, pero lahat kasi yan masakit. Yun. Ganun pala yun, Doc. Kaya nung ito, sabi ko, di ba, sumasakit yung taas. Kaya di ba yung sagot ko sa'yo nun, possible talaga sa tingin ko talaga, yung description mo kasi ng pain, yun na yun yung mga nai-experience ng mga nagpapawis ng putan. Ang galing. Lahat ng nai-encounter ko na mga cases na sumasakit yung ganun, masakit yung ulo, masakit yung buong side ng ano. Dahil sa Galing. impact. So, ayun guys, meron ako wisdom tooth. Sana huwag ka na tumubo, be, para tahimik lang yung buhay ko, wala kong alalanin. Diyan lang Kasi siya, stay bumaba put. ko, mamamagayin, di ba, Doc? Pag Stay niremove, put. normal. Merong hindi naman namamaga. Kasi Pero nakakatakot meron, eh. may tendency. Meron kasi ako nung bagets pa ako, first time ko na mabunutan talaga ng ngipin guys. And dito yun, and ayan, may space dito. And ngayon, wala nang space, di ba, Doc? Meron pa rin, Meron pa rin pero konti. kasi lumabas yung wisdom mo. Hindi yung left sa side. space yun dito. Oo, kaya Ah. nag-move. So, So yung space na malaki before, lumiit, kung makakapa ng dila mo, maliit na lang siya. Kaya di ba yung second molar mo, medyo nakahalang siya. Dahil bata ka pa nung natanggalan ng first molar, so yung second molar gusto niyang pumunta sa position ng first, yung second molar gusto niyang pumunta sa position ng first molar. Humiga siya, nagpipiyok. Yun yung tinatry natin ni upright during sa braces. Tapos yung wisdom tooth mo, nakalabas naman siya dun sa pwesto ng second molar mo. Kumbaga na fill in Namumove yung na. space. Kaya may natitira pang space na maliit. Hindi pa siya fully ayun. nag-move. Kasi nung bata talaga ako maligaw sa candy and nag-iisa kong yung sirang ngipin. So, Actually, hindi the naman rest, nadagdagan. wala naman okay naman yung ngipin ko, Doc, diba? Mm. Mabaho lang. So, ayun, what's up guys? Ayan, tapos na tayo magpa-adjustment kay Doc. Ayan, actually, ako talaga yung nag-adjust kay Doc. Inayos ko yung ngipin niya. So, ayun, ngayon okay na yung ngipin ni Doc. Ay, mali. So, ayun guys, tapos na. And ayan, look at my teeth. Ayan, sobrang ganda na lang smile natin. Ayan, huwag nyo lang papansinin yung mukha ko. Yung teeth lang. So, ayan guys, gawang Arditan Dental Clinic yan. And ayan, bago ito mag-end yung video natin, syempre hindi ko muna ito basta-basta i-end. So, may mga onting katanungan lang tayo para kay Doc. So, si Doc, nasan po si Doc? Yes. Doc, may mga konting katanungan lang po ko, Doc. Ready ka na po ba, Doc? Hindi masyado. Ay, hindi masyado. Meron lang po ako hinandang mga some of question na masasagot niyo po. Meron mga witty and meron mga seryoso. Parang board exam. Kasi Doc, syempre yung mga first time, yung hindi pa nakapagpa-brace,
Gaano ba daw kasakit talaga yung braces? Yung pain niya, kasi nag-braces din ako before, no? Masakit, pero tolerable. Hindi naman to the point na gusto mo na patanggal agad-agad yung braces mo. Kayang tiisin. Tsaka, usually yan may pain. Ako based sa experience ko before. Usually pag yung may pressure, like pag kumakain, ganun. Kaya yung iba sinasabi, Dok, ba't yung iba tululawid? Kasi yung pain habang nakakagat, masakit. So yung iba ang tendency, nag-o-open na sila. Kaya, Bakit ganun? so ayan, kasi pinayuan din ako ni Doc kapag pag mga matitigas, wag daw talaga kainin. Pero dahil pasaway ako, kumakain ako, Doc. Yun, hindi maala. Kaya pala lagi ganun. Pero kasi, minsan, iniiwasan ko rin naman talaga. And ayun, Doc, parang may side effect yung pagkakabit ko ng braces. Kasi lagi na ako napapaselfie. Kahit sa so, sobrang Latino. So, bakit ganun, Doc? Ayun ba talaga yung side effect niya, Doc? Oo, kasi nakakayaman daw yung itsura. Nadagdag, pogi points. Ang naka-braces. Ano katagal bago makita ang result ng braces? Usually, sa alignment stage, mga 6 months. Pero depende yun kasi depende sa age ng patient, sa movement. Kasi hindi pwedeng madiliin. Pwede siyang medyo matagal, pero pwede rin siyang medyo mabilis. Based sa experience ko, pag mas bata, mga teenagers, mas mabilis nag-i-improve. Like, minsan mga kakakabit lang, pagbalik na may konting movement na. Tapos makikita mo, within 3 months, medyo naka-align na. Pero hindi ko sinasabing lahat ng cases is ganun. Wala siyang exact na time frame. Pero usually, within 6 months, yung alignment talaga, makikita mo may improvement na. Case-to-case basis. Kasi pag walang space, hindi talaga nagmo-move yung ngipin. So, hindi lang siya basta, halimbawa, kinabit na, okay na, pagbalik. Talagang kailangan siyang, may process siya, mayroon siyang treatment plan. Kailangan mo siyang hanapan ng way para gumalaw yung ngipin. Hindi lang siya basta kinabit na, magmo-move na yan. Hindi. Kagaya ng case mo, madali lang yung case mo, medyo mild crowding lang, pero wala talagang space. So, ang ginagawa ko, kaya hindi pa nag-a-align yung harapan mo sa baba, minumove ko pa 1 by 1 yung ngipin pa atras. So, pag ganun ang case, mas matagal siya. Lalo na pag walang kukuhaan ng space. Hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos Yeah. Kasi sa process ng braces, hindi siya pwede nang mabilisan. Para siyang imaginein mo nga yung isang baso ng tubig, may tissue sa ilalim. Pag hinatak mo siya ng mabilis, syempre madadamage matatapon yung tubig. Ganon din sa ngipin. Pag minove ng mabilis, pwedeng madamage yung ngipin. Ganun. Parang may hugot dun, Doc, ha? Ano? Parang may hugot. May hugot. Yun, so, hindi ko masagot yung tanong. So, ayan, para papunta na rin si Doc sa hugot. And then, ayan, bago tayo magpunta sa hugot, eto muna, ano daw yung mas masakit? Magpa-adjust ng braces o maiwan sa ere? Maiwan sa ere. Tama si Doc. Kasi mas masakit talaga maiwan sa ere, Doc. Tama. Kasi yung sakit ng braces, minsan Oo. isa, dalawa, Ano tatlong pa ya, Matagal na yung ilang araw ano lang okay na eh. Yung pag iniwan nyo kami sa ere, masakit. Masakit maiwan, lalo na pag ayoko na, Doc. Uwi na po ako, Doc. Ikaw pala po. So, ayun, Doc. Thank you so much, Doc. Dito ka lang, Doc. Thank you. So, ayan, thank you so much, Doc, sa pag-accommodating. Ano ba yun? Tama ba yun? So, ayoko na mag-English, Doc. So, ayan pa. Thank you po, Doc. And thank you so much po, Doc. Thank you, Doc. Ayan, so, guys, sa mga nag-ano paulit-ulit ko sa kanila sinasabi, Doc. Di ba sabi ko, sabihin nyo lang yung pangalan ko. May special discount. May special Aray. discount. Oo, kasi ang dami talaga, ang dami sa akin pag nagla-live ako sa TikTok. Ewan ko kung nag-i-inquire ba sila. Mayroon ba nakakarating sa Ay, inyo? nag-i-inquire, pero pag nagtanong, sumagot yun. Sabihin nyo Kasi lang. sabihin nyo kasi, guys, sabihin nyo galing ako sa TikTok ni Jayco. Kasi madalas ako nag-TikTok, guys, tuwing gabi, tapos laging napapagkwentuhan yung braces ko. Tapos sabi ko lagi, sabihin nyo lang yung pangalan ko. May sumagot na doon. Tapos sabihin nyo pa yung pangalan niya. Meron Yes pang po. special Diba? discount. Sabi ko sa inyo. Aray. Di ba sabihin nyo lang, literal na sabihin nyo ng pangalan ko. Ayun lang yung magiging totoo. Di ba, Doc? Kasi talaga ako viewer talaga ako ni Jayco Thank you po, Doc. Thank you so much. Welcome. Thank you Ayan. din.
So, ayan guys, tapos na adjustment namin. Picture-picture lang muna kami dyan and babalikan ko kayo mamaya.